Kung may 50 pesos ka ngayon at hindi mo alam kung saan ilagay para lumago, itong video na ito ang para sa iyo. Bawat buwan, nagtatabi ka ng pera sa bangko. Nagtitiwala na ligtas ito, lumalago ito, at handa ito kapag kailangan mo. Pero may isang katotohanan na hindi sinasabi ng karamihan. Ang traditional savings account sa Pilipinas ay nagbibigay ng 0.0625% na interest bawat taon. Ang inflation, 4%. Ibig sabihin, kahit hindi mo hawakan ng iyong ipon, nababawasan ng tunay na halaga nito taon-taon habang natutulog ka. Iyon ang problema, at ito ang video na nagpapaliwanag ng solusyon. Tanging 10% lang ng mga Filipino adults ang may anumang uri ng financial investment, bukod sa SSS o GSIS pension. 90% ang walang investment. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil walang pera, kundi dahil walang nagturo sa kanila kung paano. Sa channel na ito, madalas kong sinasabi na kapag may emergency fund ka na, magsimula ka ng mag-invest kahit sa mutual fund muna. Ang mutual fund industry sa Pilipinas ay lumago mula 6.1 billion pesos noong taong 2000 hanggang 329 billion pesos ngayon. Sa loob ng 20 years, patunay na gumagana ang produktong ito. Karamihan lang sa atin ay hindi alam na nandun ito. Ngayon, iyon ang babaguhin natin. Sa video na ito, matututunan mo kung ano ang mutual fund at paano ito gumagana, ang iba't ibang uri at kung alin ang angkop sa iyo, kung paano mo malalaman ang iyong risk tolerance at kung paano ka magsisimula sa Pilipinas kahit 500 pesos lang ang mayroon ka ngayon o kahit 50 pesos pa. Walang jargon na hindi maipaliwanag, walang assumption na may alam ka na. Ready ka na? Magsimula na tayo. Ano ba talaga ang mutual fund? Isipin mo na gusto mong magbukas ng sari-sari store. Kailangan mo ng 20,000 pesos para sa unang stock. Bigas, delata, soft drinks, snacks, lahat. Pero ikaw mag-isa, 5,000 pesos lang ang ipon mo. Hindi ka makakasimula. Pero naisip mo na kausapin ng tatlong pinsan mo. Bawat isa ay mag-aambag ng 5,000 pesos, kasama ang 5,000 pesos mo, may 20,000 pesos na kayo. Nagbukas na kayo ng tindahan. Ang hindi mo kaya mag-isa, nagawa ninyo dahil nagtipon lang pera. Pag kumita ang tindahan, hati-hati kayo sa kinita. Pag nalugi, hati-hati kayo sa pagkalugi. Ngayon, wala sa inyo ang may alam kung paano talaga pamahalaan ng isang negosyo. Kaya nag-hire kayo ng isang tao na bihasa. Siya ang mag-aalaga ng tindahan araw-araw, siya ang magde-decide kung anong produkto ang ilalagay, siya ang makikipag-negotiate sa mga supplier. Kayo ay naglalagay ng pera, siya ang gumagawa ng trabaho. Pero dahil siya ang nagpagod sa tindahan, kailangan niyo siyang bayaran ng fees. Iyan ang mutual fund sa simpleng salita. Ikaw at daan-daang ibang investors ay naglalagay ng pera sa iisang pondo at isang professional na tinatawag na fund manager ang namamahala ng lahat para sa inyong lahat. Ikaw bilang investor ay nagmamay-ari ng shares o units sa pondo, batay sa kung gaano karami ang inilagay mo. Ang halaga ng bawat share ay tinatawag na Net Asset Value per Share o NAVPS. Kapag nag-invest ka sa mutual fund, ang binibili mo ay shares. Isipin mo ito parang slice ng pizza. Ang buong pizza ay ang pondo. Ikaw ay nagmamay-ari ng ilang slice, depende sa kung gaano karami ang inilagay mo. Kapag lumaki ang pizza, lumalaki rin ang slice mo. Kapag lumaki ang pondo, lumalaki rin ang halaga ng iyong shares. Kapag lumago ang investments ng pondo, lumalaki ang NAVPS mo. Kapag bumaba ang market, bumababa rin. At yun ay normal, at pag-uusapan natin yun mamaya. May tatlong pangunahing partido sa isang mutual fund. Una, ikaw, ang investor. Pangalawa, ang fund manager, ang professional na nagde-decide kung saan ilalagay ang pera, kung stocks, bonds, government securities, o kombinasyon ng lahat. Pangatlo, ang custodian bank. Isang hiwalay na bangko na nag-iingat ng actual assets para hindi basta-basta maitakbo ang pera ng kahit sino. Ang mutual fund sa Pilipinas ay regulated ng SEC. Hindi ito pwedeng ma-operate ng sino man nang walang lisensya.
Ito ang pangunahing pagkakaiba nito sa mga investment schemes na madalas mong marinig sa Facebook. Ang mga nangangako ng malaking kita nang walang malinaw na paliwanag kung saan napupunta ang iyong pera. Paano gumagana ang mutual fund sa araw-araw? Sabihin nating nag-invest ka ng 5,000 pesos sa isang mutual fund. Ang kasalukuyang NAVPS ng pondo ay 1.50 pesos per share. 5,000 pesos divided by 1.50 pesos is 3,333 pesos. Ibig sabihin, ang 5,000 pesos mo ay makakabili ng mga 3,333 shares. Pagkaraan ng isang taon, lumago ang pondo. Ang NAVPS ay naging 1.70 pesos na. Ang iyong 3,333 shares ay nagkakahalaga na ngayon ng halos 5,666 pesos. Kumita ka ng 666 pesos o mga 13.3% return nang hindi mo kailangang ginawa ang kahit anong bagay pagkatapos ng iyong initial investment. Kapag gusto mong kunin ang iyong pera, kailangan mong mag-redeem ng iyong shares. Ang pondo ay magbebenta ng assets para bayaran ka at ibibigay sa iyo ang iyong pera batay sa NAVPS sa araw na na-process ang iyong redemption request. Karaniwang aabutin ng 3 hanggang 7 business days ang buong proseso. May isang bagay na kailangan mong maunawaan. Ang mutual fund ay hindi isang bangko. Walang guaranteed na fixed interest rate. Ang returns ay depende sa kung paano gumagana ang mga assets na pinili ng fund manager. Ibig sabihin, maaaring kumita ka ng malaki o maaari ring bumaba ang halaga ng iyong investment sa ilang panahon. Hindi ito dapat nakakatakot sa iyo. Dapat lang itong maunawaan mo bago ka mag-invest. Mga uri ng mutual fund. Alin ang para sa iyo? Hindi lahat ng mutual fund ay pantay. May iba't ibang uri at ang bawat isa ay may kasamang iba't ibang antas ng risk at potential returns. Ang tamang uri para sa iyo ay depende sa iyong layunin at sa kung gaano katagal mo planong i-invest ang iyong pera. Money Market Fund. Ito ang pinakakonserbatibo sa lahat. Ang pera mo ay naka-invest sa mga short-term, mababang risk na instruments tulad ng treasury bills, commercial papers, at iba pang money market securities. Ibig sabihin, ang pera mo ay pinapautang sa gobyerno at malalaking kumpanya at ang interest na binabayad nila sa iyo ang siyang kita mo. Dahil gobyerno at malalaking kumpanya ang umuutang, siguradong mababayaran ka kaya mababa lang ang risk na malugi ka, pero mas mababa din ang kikitain mo. Ang potential returns ay karaniwang nasa 3% hanggang 5% bawat taon. Mas mataas kaysa sa karaniwang savings account pero mas mababa kaysa sa ibang uri ng pondo. Ang pangunahing bentahe nito ay ang katatagan. Hindi siya gaanong apektado ng market volatility o yung pagtaas-baba ng stock sa market. Bond Fund. Ang bond fund ay namumuhunan sa mga corporate at government bonds. Ang bonds ay parang utang. Nangungutang ang mga kumpanya o gobyerno at sila ay nagbabayad ng interest. Ang bond fund ay nagsasama ng maraming bonds na ito para makapagbigay ng mas matatag na returns. Ang potential returns ay karaniwang nasa 5% hanggang 8% bawat taon. Mas mataas kaysa sa money market pero mas mababa kaysa sa equity. May bahagyang mas mataas na risk, lalo na kapag tumaas ang interest rates dahil karaniwang bumababa ang presyo ng bonds sa ganitong sitwasyon. Ito ang mas angkop para sa mga medium-term na layunin, mga 3 hanggang 7 years ang timeline. Halimbawa, ang tuition ng iyong anak na magsisimula sa kolehiyo sa loob ng 5 taon o ang down payment ng isang bahay. Equity Fund. Ito ang pinaka-agresibo. Ang pera mo ay direktang naka-invest sa stock market, sa mga shares ng mga kumpanya. Ang potential returns ay karaniwang pinakamataas sa tatlo. Sa loob ng mahabang panahon, ang average annual return ng isang well-managed equity fund ay maaaring umabot ng 8% hanggang 14%. Pero kasama ang mataas na potential returns, ang mas mataas na volatility. Sa isang masamang taon, maaaring bumaba ang halaga ng iyong equity fund ng 15% hanggang 25%. Hindi ito bihira, ito ay normal sa stock market. Dahil dito, ang equity fund ay angkop lamang para sa may mahabang investment horizon, 10 years o higit pa. Kapag matagal ang iyong timeline, ang mga bumaba ay karaniwang nababawi
at lumalago pa. Ang magandang rule of thumb ay kung kailangan mo ang pera sa loob ng 5 years, huwag mong itong ilagay sa equity fund. May ikaapat na uri na sulit ring malaman, ang balanced fund. Ito ay kombinasyon ng equity at bonds sa isang pondo. Karaniwang 60% equity at 40% bonds o kaya naman ay nag-a-adjust ang ratio depende sa market conditions. Ito ay isang magandang middle ground para sa mga gustong lumago ang kanilang pera ng higit sa bond fund pero hindi pa handa para sa buong volatility ng isang equity fund. Risk tolerance. Ano ang sayo? Bago ka pumili ng uri ng mutual fund, kailangan mong tanungin ang iyong sarili ng isang tanong. Kung bumagsak ng 20% ang halaga ng iyong investment bukas, ano ang gagawin mo? Kung ang sagot mo ay magre-redeem agad ako para hindi pa mas lumala, then ikaw ay may mababang risk tolerance. At okay lang iyon. Ito ay impormasyon, hindi kahinaan. Kung ang sagot mo ay maglalagay pa ako ng bagdag dahil mababa na ang presyo, ikaw ay may mataas na risk tolerance. Ang risk tolerance ay hindi lang tungkol sa psikolohiya. May tatlong bagay na nagdedetermine nito. Una, ang iyong investment horizon, kung gaano katagal mo planong i-invest ang pera. Kung matagal ang timeline mo, maaari kang mag-take ng mas maraming risk dahil may oras kang hintayin ang mga pagbaba at recovery. Pangalawa, ang iyong financial situation. Kung gaano ka-stable ang iyong kita, kung meron kang emergency fund, kung meron kang malaking utang na kailangang bayaran. Hindi mo dapat i-invest ang pera na kailangan mo sa susunod na 3 buwan. Pangatlo, ang iyong actual psychological reaction sa pagbaba na siyang sinusubukan ng unang tanong. Hindi lahat ay kayang panoorin ng kanilang portfolio na bumababa ng walang emosyonal na reaksyon. Sa Pilipinas, ang bawat licensed na mutual fund seller ay required na mag-conduct ng suitability assessment o risk profiling bago kapayagan na mag-invest. Ito ay isang serye ng tanong na nagdedetermina kung anong uri ng pondo ang angkop para sa iyong profile. Huwag itong laktawan. Huwag itong sagutin ng kung ano ang gusto mong marinig. Sagutin ito ng totoo. Isang simpleng guide. Kung ikaw ay bata pa, nasa 20s o 30s, at ang layunin mo ay retirement, ang equity fund ay halos palaging angkop dahil sa haba ng iyong timeline. Kung ikaw ay nasa 50s na at malapit ka ng mag-retire, mas conservative ang mas mainam. Kung hindi ka pa sigurado kung alin ang para sa'yo, heto ang simpleng guide. Kung ikaw ay conservative, yung tipo na hindi mo kayang panoorin ng iyong pera na bumababa kahit sandali o kailangan mo ang pera sa malapit na hinaharap, ang money market fund ang pinakaangkop para sa'yo. Ligtas, stable, at hindi ka mabibigla. Kung ikaw ay moderate, okay ka sa bahagyang pagbaba basta't may paglago sa huli at ang layunin mo ay mga ilang taon pa, pumunta ka sa bond fund o balanced fund. Hindi masyadong agresibo, hindi rin masyadong konserbatibo. Nasa gitna ka, at maraming tao ang nasa kategoryang ito. Kung ikaw ay aggressive, handa kang panoorin ang iyong portfolio na bumaba ng 20% nang hindi nagpapalit ng desisyon at ang pera mo ay hindi mo kailangan sa susunod na 10 taon, ang equity fund ang para sa iyo. Dito ang pinakamataas na potensyal na paglago, pero kailangan mo ng pasensya at disiplina para dito. Ang pinagkaiba ng mutual fund sa iba pang investment. Maraming options available ngayon para sa mga Filipino investors, kaya useful na malaman kung paano nakukumpleto ng mutual fund ang larawan. Kumpara sa regular savings account, ang mutual fund ay may mataas na potential returns pero walang guaranteed na fixed rate at may risk ng pagbaba. Ang savings account ay PDIC insured hanggang 1 million pesos. Ang mutual fund ay hindi. Kumpara sa stock market investing, ang mutual fund ay mas passive. Sa stocks, ikaw ang nagde-decide kung anong company ang bibilhin at kailan. Aktibong pag-aaral at monitoring ang kailangan. Sa mutual fund, ang fund manager ang gumagawa ng mga desisyong iyon para sa iyo. Angkop ang mutual fund para sa mga gustong lumago ang kanilang pera pero walang oras o interes na mag-aral ng individual stocks. Kumpara sa UITF o Unit Investment Trust Fund, ang mutual fund ay halos magkapareho sa structure. Parehong pooled fund, parehong NAV-based pricing,
parehong professional management. Ang pangunahing pinagkaiba nila ay ang UITF ay inaalok ng bangko at regulated ng BSP, habang ang mutual fund ay inaalok ng investment companies at regulated ng SEC. Ang kanilang performance at fees ay maaring mag-iba depende sa specific na pondo. Ang isa pang bagay na worth noting, ang mutual fund ay hindi isang Ponzi scheme. Ang Ponzi scheme ay gumagamit ng pera ng bagong investors para bayaran ang mga lumang investors. Walang tunay na investment na nangyayari. Sa isang regulated mutual fund, ang iyong pera ay actually naka-invest sa real assets na makikita sa official reports na binibigay sa SEC. Maaari mong makita ang portfolio ng pondo kung saan ito naka-invest. Paano simulan? Step by step. Maraming tao ang gustong mag-invest pero stuck sa paano ba simulan na bahagi. Heto ang buong proseso nang walang nakalilitong detalye. Step 1. Mag-ipon mula ng emergency fund. Bago ka mag-invest sa anumang bagay, dapat mayroon kang emergency fund. Pera na nakalagay sa isang accessible na account na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng iyong buwan ng gastos. Kung ikaw ay nabubuhay ng paycheck to paycheck, ang mutual fund ay hindi ang unang solusyon. Ang emergency fund muna. Pagkatapos, ang investment. Step 2. Tukuyin ang iyong layunin at timeline. Para saan ang pera na ito? Para sa retirement sa loob ng 30 taon? Para sa tuition ng anak sa loob ng 10 taon? Para sa isang bakasyon sa loob ng 2 taon? Ang sagot dito ay magdedetermina kung anong uri ng fund ang angkop para sa iyo. Base sa sagot mo dito, malalaman mo kung anong type ng mutual fund ang best para sa iyo. Step 3. Pumili ng kung saan magbubukas ng account. Sa Pilipinas, may ilang paraan para mag-invest sa mutual fund. Ang una ay sa pamamagitan ng mga investment companies na nag-aalok ng kanilang sariling mutual funds. Kabilang dito ang Sun Life, BPI Investment Management, PhilAm Asset Management, BDO Nomura at iba pa. Karaniwang may minimum investment na 1,000 hanggang 5,000 pesos ang mga ito, depende sa pondo. Ang pangalawa ay sa pamamagitan ng mga online platforms na nagbibigay ng access sa maraming mutual funds sa iisang lugar. Ang G-Invest ng GCash, ang CIMB Invest, at ang Seedbox ay ilan sa mga nagpapahintulot sa iyo na magsimula ng 50 pesos o 100 pesos lang. Mas mababa ang barrier to entry. Maganda ito para sa mga gustong subukan muna bago mamuhunan ng malaki. Oo, tama ang narinig mo. Pwede ka magsimula sa halagang 50 pesos lang, kaya wala na tayong rason para sabihing ang investment ay para lang sa mayayaman. Ang ikatlo ay sa pamamagitan ng isang licensed financial advisor or broker na maaring tumulong sa iyo sa pagpili at pagbukas ng account. Step 4. I-complete ang required documents at risk profiling. Kailangan mong mag-submit ng valid ID, mag-fill out ng account opening form, at sagutin ang risk profiling questionnaire. Para sa mga online platforms, digital ang lahat ng ito. Maaring itong matatapos sa loob ng 10 minutes hanggang 15 minutes. Step 5. Mag-invest ng iyong initial amount at mag-set up ng regular contributions. Maglagay ng iyong initial investment. Pagkatapos, mag-set up ng regular na monthly contribution. Kahit gaano kaliit, basta regular. Ang 500 pesos bawat buwan na nalagay ng consistent ay mas malakas kaysa 5,000 pesos na nalagay ng isang beses at hindi na ulit. Kung nag-invest ka sa pamamagitan ng isang investment company or platform na may auto-debit feature, gamitin mo ito. Mas madaling manatiling consistent kapag otomatiko na ang proseso. Mga bagay na kailangan mong malaman bago mag-invest. May ilang practical na detalye na hindi laging binabanggit sa simula. Ang fees. Ang mutual fund ay may kasamang iba't ibang charges. Ang sales load ay isang fee na kinukuha sa oras na mag-invest ka. Ito ay tinatawag na front-end load at maaaring mula 0% hanggang 3% ng iyong investment. Ang redemption fee ay kinukuha kapag nag-withdraw ka ng maaga, karaniwan sa loob ng 1 taon mula nang mag-invest. Ang management fee o expense ratio ay ang taunang bayad para sa fund management. Ito ay otomatikong kinukuha mula sa assets ng pondo at karaniwan 1% hanggang 2.5%
bawat taon. Palaging basahin ang Funds Prospectus o Key Information and Investor Disclosure Document para malaman ang lahat ng fees bago ka mag-invest. Ang liquidity. Hindi tulad ng savings account, hindi mo maaaring basta-basta ma-withdraw ang pera mo sa loob ng ilang oras. Ang redemption ng mutual fund ay karaniwang umaabot ng 3 hanggang 7 business days, kaya hindi ito angkop para sa pera na maaaring kailanganin mo ng biglaan. Ang tax. Sa Pilipinas, ang mga gains mula sa mutual funds ay generally tax-exempt para sa individual investors. Hindi mo kailangang i-declare ito sa iyong income tax return. Ang pondo mismo ang nagbabayad ng kinakailanang buwis. Pero kung hindi ka sigurado, palaging magtanong sa iyong fund provider para sa up-to-date na information. Ang FAMI at kung paano tingnan ang performance ng pondo. Ang Fund Administrators of the Philippines o FAMI ay isa sa mga pinakamalaki at pinakamatagal na mutual fund companies sa Pilipinas. Bago mag-invest sa anumang pondo, maaari mong tingnan ang kanilang historical performance sa kanilang opisyal na website, sa SEC website o sa mga third-party platforms tulad ng COL Financial o Seedbox. Huwag mag-invest batay sa performance ng nakaraang isang taon lamang. Tingnan ang 5 hanggang 10-year na track record kung available. Ang diversification sa loob ng iyong portfolio. Ang isang mutual fund ay internally diversified na. Namumuhunan ito sa maraming assets. Pero hindi iyon nangangahulugang dapat mo nang ilagay ang lahat ng iyong savings sa iisang mutual fund. Habang lumalaki ang iyong portfolio, isaalang-alang ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng funds o kahit isang combination ng mutual fund, MP2 Pag-ibig at iba pang instruments. Mga karaniwang mali na dapat mong iwasan. Bago tayo magtapos, heto ang ilang mistakes na madalas gawin ng mga baguhan. Ang unang pagkakamali ay ang pag-invest ng pera na kailangan mo in 1 to 3 months or less than 1 year. Kung kailangan mong bayaran ng iyong car loan sa loob ng 6 na buwan, huwag mo itong ilagay sa equity fund. May redemption lead time ang mutual funds at maaari pang mababa ang halaga sa oras na kailangan mo ito. Ang pangalawang pagkakamali ay ang pag-react sa bawat balita. Bumaba ang PSEI? Nagpanic na ang lahat? Kapag nag-redeem ka sa panahon ng pagbaba, na-lock-in mo na ang iyong loss. Ang mga bumababa ay bahagi ng normal na market cycle at ang mga tumataas ay karaniwang sumusunod. Ang ikatlong pagkakamali ay ang hindi pagbabasa ng prospectus. Hindi kailangang i-memorize mo ito, pero kailangan mong malaman kung saan naka-invest ang iyong pera, kung magkano ang fees at kung anong risk ang kasama. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang pagiging masyadong konserbatibo ng matagal. May mga tao na may 30-year na investment horizon pero nakalagay sa money market fund dahil takot na mababa. Sa loob ng 30 years, ang pagkakaiba ng returns ng money market at equity fund ay maaaring katumbas ng ilang milyong piso. Ang risk ay dapat na tumutugma sa iyong timeline, hindi sa iyong takot lamang. Ano ang susunod mong hakbang? Natutunan natin ngayon ang lahat ng pangunahing konsepto, kung ano ang mutual fund at paano ito gumagana, ang 3 pangunahing uri at kung kailan angkop ang bawat isa, kung paano mo malalaman ang iyong risk tolerance at ang step-by-step na proseso para magsimula sa Pilipinas. Ang susunod na hakbang mo ay simple lamang. Tingnan mo ang iyong kasalukuyang pinansyal na sitwasyon. Mayroon ka bang emergency fund na katumbas ng 3 buwan ng iyong gastos? Kung wala pa, doon ka magsimula. Kung mayroon na, pumunta sa GCash G-Invest o sa website ng Sun Life, BPI Investment o anumang licensed na fund provider at buksan ng isang account ngayong linggo. Hindi mo kailangang maunawaan ang lahat bago magsimula. Kailangan mo lang ng sapat na kaalaman para gumawa ng informed na desisyon. At ngayon, mayroon ka na yon. Huwag maghintay na ready ka na. Dahil ang totoo, walang perpektong oras para magsimula. Ang mas matagal kang naghihintay,
mas maraming oras ang nasasayang na sana ay pinapalago na ang iyong pera. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang una. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang perpekto, kailangan lang na simulan.